Magandang gabi sa mga nanonood dito sa Vegan FTA Philippines page. Ako po si Angel, again for Vegan FTA Philippines. And kasama natin ngayon si Edison Yu, founder of Metro Manila Animal Save. Mm. So, hi, Edison Yu. So, first of all, syempre maraming salamat for being here and giving time para sa simpleng interview na 'to at para ma-promote din natin yung Metro Manila Animal Save and mas matutunan ng mga tao kung ano ba ang Metro Manila Animal Save and the vegan and animal rights movement here sa atin sa Philippines and Metro Manila. So, please introduce yourself more. Hi, Vegan for the Animals, Vegan FTA Philippines. Ako nga pala si Edison Yu. I'm, I'm an organizer for Metro Manila Animal Save and a campaign coordinator for Plant-Based Treaty. Vegan din ako since 2014. So, Angel, thank you for inviting me. Magandang way to na ma-spread yung veganism and vegan activism dito sa Pilipinas. Ganda siyang starting point for us to raise awareness for the plight of the animals. And uh, kumusta kayo? Tapos advance Merry Christmas sa lahat ng Oo. Yun na nga, sa ating mga vegan, yung Pasko, 'di ba? Isa rin siyang pagluluksa dahil ito yung time na kinakatay yung marami nating kaibigang mga yes. hayop like mga baboy ginagawang lechon, manok ginagawang fried chicken. So, ito yung tamang panahon din para mas ma-promote natin itong vigils niyo ng Metro Manila Animal Save at masaksihan ng mga tao yung dapat nilang hindi itratong pagkain, hindi kasi makatarungan, 'di ba? So, 'yan, so tamang-tama. Maraming salamat talaga na bigyan ng pagkakataon na mai-feature namin kayo and siyempre ma-promote yung vigils and bear witness and yung movement ng animal rights, Animal Save Metro Manila here sa atin. So, siyempre sa simula, maraming tao na hindi nila alam kung bakit kailangan mag-vegan. So, para ma-inspire sila, alamin natin kung bakit ka ba nag-vegan. Ano yung nag-inspire sa'yo nung nagsimula ka maging animal rights activist and vegan as well? Okay. Nag-start ako mag-vegan since, ayun nga, sabi ko, 2014. But before that, hindi talaga wala akong alam sa animal rights, wala akong alam sa veganism, sa pagiging vegetarian or anything like it. So, kumakain ako like everybody else, kumakain ako ng animals, uh, eggs, dairy, uh, fish. So, hindi talaga ako makain ng gulay. So, one day, I stumbled upon a video of Paul McCartney. I guess the video is from PETA. Ah, ang title ng video pwede niyong i-search sa YouTube. Title nito, Glass Walls. So yun nga, since before pa, idol ko talaga yung Beatles. So, napanood ko yung video ni Paul McCartney na pinapaliwanag niya yung nangyayari sa egg industry, nangyayari sa mga sisiw, sa mga chick, sa mga eggs, sa mga I mean sa mga manok, paano na po pinoproduce yung mga eggs na kino-consume natin or mga chicken na kino-consume natin. So, yun nagulat ako kasi yun nga I have no idea na ganun pala sila itrato ng animal agriculture. Then after that, nag-isip ako na magko-continue pa ba ako magsuporta sa ganitong kasamang industry or I will stop it. So, after a few weeks, I decided to go vegan kasi ayoko nang mag-contribute doon sa suffering sa paggamit sa mga animals. Kasi mga animals na kino-consume natin, di natin alam. Gusto din nila mabuhay. So, yun, nag-start ako 2014. After watching that
glass walls video from Paul McCartney. Then after that, I started not consuming any animal products na. I went full vegan. After siguro a few weeks, uh, yung iba kasi 'di ba nag-start sila as vegetarian, nagre-reduce lang sila. Pero ako, hindi ko na naisip yun kasi mas naisip ko yung urgency ng ng ano, ng animal suffering. Kaya yun. Basically yun gano'n lang kasimple yung ano ko, yung story kung paano ako naging vegan. Anong year siya ulit? 2014. 2014 pa, wow, oo. And to have that kind of, drive 'no, nakaka-admire naman yung ganiyang klaseng well, yung iba kasi struggle, 'di ba, ang dami nilang excuse like yung siyempre environment, influence, and yung Mm, disconnection ba, iba-iba. So, disconnected, gifted talaga yes. yung mga mabilis maka-connect, I think. Like gaya niyo na ang bilis makakonekta and nakapag-adjust agad na makapag-vegan and makapag-ditch na ng dairy and Oo, animal. I guess malaking tulong din yung social media cause nag-search agad ako, eh, YouTube, Facebook, nag-search ako, ano ba yung veganism, 'di ba, ano ba yung puwede kong gawin para makatulong sa mga animals, ano ba kayang kaya Mm. kong gawin para, spread yung veganism. So, ah, yun, usually mas madali na siya ngayon, mas madali ng ma-gets yung veganism dahil nga sa social media, sa internet, yun. Mm. Ay, si Buhay Sakto nag-comment, magandang gabi daw, oh. Magandang gabi, Buhay Sakto. Isa siyang ano, rider na minimalist na. Yung huli kong na-interview Sam. siya, si Yes, Sam. si Sam, kilala ko siya. Nakilala ko siya for hi Sam, na Mm. I guess first time ko siyang na-meet sa Veg Fest. I don't know what year, pero yung sa ano yun, sa Eastwood, yung Veg Fest sa Eastwood. Kamusta? Mm. Buhay Sakto, follow niyo yan sa YouTube. Nagvo-vlog siya dun. Mm. So, next question. So, please share with us about the, paano mo sinimulan yung Metro Manila Animal Save? And siyempre, ano ba yung mga challenges dyan sa pagsa-start ng, organizing an international movement here in the Philippines, Metro Manila Animal Save? Yes, so way back 2018 I guess, after kong maging vegan, so ang tagal ko ng vegan, pero hindi pa rin ako na-expose sa activism. So start akong vegan 2014, then yun lang, wala akong ginagawa for the animals. Then sa Manila Vegans, which is a Facebook group na ng mga puwede kayong sumali dun, Manila Vegans ng mga vegan curious, mga vegans puwedeng sumali dun. Yun, Mm. nakita ko doon na merong post yung Anonymous for the Voiceless or yung Cube of Truth. So, sabi ko, astig yun, kasi yung maskara nila na ginagamit yung ano, eh, yung Anonymous, si Guy Fawkes. yung guy ko. So, sabi Mm. ko kasi napanood ko rin yung movie nun, yung V for Oo, Vendetta. So, yung favorite ginagamit ko rin nila. yun. So, sabi ko, "Uy, join tayo dun." Ah, then nag-join kami, totally, wala akong idea kung anong mangyayari. So yun, ah, nag-start dun yung pagiging activist ko. So una, nakikinig lang ako sa ano, paano ba makipag-usap sa mga tao, paano sila ma-convince maging vegan. Then that's yung Anonymous for the Voiceless Philippines. They do outreach, I guess, once a month only. So they Hmm. go out, we go outside public places, parks.
para magbigay ng information to educate the public, what is veganism, what is animal rights. So, parang sabi ko sa sarili ko, sa isang buwan, isang beses lang namin ginagawa. Tapos, ah, wala na kaming ginagawa. Other than that, kaya parang nag-search pa ako sa online kung ano pa yung pwede kong contribution, pwede ko pang gawing ibang ways of activism. Then I stumbled upon the video of one of the activists from, I don't know, US or Canada siya, si Seb Alex ba yun? Seb Alex. Nakalimutan ko. Yeah, si Oo, Seb yung Alex, yeah. naka-dreads. Siya nagpo-photography o naka-dreads. Idol ko Mm. yun. Magaling siyang activist, vegan activist. So, Mm, nabanggit niya dun yung SAVE movement, which is mm, a global organization that mobilizes animal activists all over the world to bear witness in the gates of slaughterhouses. Yun. So, mm, yung movement na yun na na laman ko kay from Seb na, uy, pwede pala yun, pwede ko pa siyang gawin bukod dun sa street outreach, which is yung Cube of hmm, Truth sa Anonymous for the Voiceless. So, and then, yun, sabi ko sa kaibigan ko, si Jofer, kasi siya rin yung parang inspiration ko na sa activism. Si Jofer, si Egg, rest in peace Egg, si Aurus, yun, sila yung mga inspiration ko yun sa activism. Kaya nagsabi ako sa kanila na tulungan nila ako na mag-start ng chapter of Animal Save dito sa Pilipinas. Kasi nga, yung sabi ko nga, global yun eh. Global movement siya. So, yun lang. Nag-email lang ako. Uh, Nag-email ako dun sa head ng Animal Save Movement. Dati kasi ano pa lang siya, Save Movement. So ngayon, naging Animal Save Movement na sila. Then, we started in 2018 then. Ang struggles, ah, yung una, syempre sobrang nakakatakot kasi, ano eh, alam mo naman, slaughterhouse, di ba? oo. Other than yung mga animals na makikita mong nagsasuffer doon, nasaktan sila. So, meron ding danger na di mo alam anong gagawin ng mga ano doon, tao doon sa'yo kasi may mga panaksak, may mga may mga panghataw sila. So yun, kinakabahan kami nung start, di namin alam mangyayari. But ano, di ba? Parang naisip ko, sometimes you have to choose between what is right and what is easy. So Mm, it's only right to ano to expose those uh, oo, tama. uh, kind of places, yung mga slaughterhouse. Kasi Mm, yung dun nangyayari talaga yung pinakagrabe sa mga animals. So we push through. mm, Tapos, I forgot the exact date, but it's on a weekend. Ano, yun. Nag-start kami mag-vigil, mag-hold ng vigil. Ah, so kung magtatanong kayo kung bakit kailangan natin mag-vigil, unang-una, for the animals. Kasi yung mga animals na nandun, totally, ano sila, they are, wala, di sila pinapansin ng mga tao na mga nangyayari sa kanila, which is weird. Kasi kung mga dogs, mga cats yung nandun sa slaughterhouse, talagang magkakagulo yung mga tao, di ba? Pupunta sila dun sa slaughterhouse para i-oppose yun. So, dahil sa speciesism, di natin nare-recognize yung other animals like pigs, cows, chickens, mm, fish. Hindi natin sila nare-recognize as as beings. So we look at them
as objects. So, sobrang importante na ma-humanize yung mga animals by doing vigils, by going to slaughterhouses, by documenting what's happening in a slaughterhouse. Mm. And kasi, every animal ay, ah, for me is an individual. So, they're not, they're very unique. Everyone, as for my experience namin, iba-iba yung mga, iba-iba yung character ng animal. So, vigil, going to vigils into slaughterhouse, it's a very nice way to expose the injustice and also humanize the animals, the non-human animals. Yun. Mm. Mm, And how about the legalities? Kasi yun ang, medyo nalalabuan pa ako sa research ko before. Like sa ibang bansa may AG gag law sila, 'di ba? Dito sa'tin, I think yung mga pag-e-expose ng mga video humihingi pa ba kayo ng consent sa katayan or para kayong undercover investigator? okay. Pagdating doon sa vigils, usually naman, if you're outside the slaughterhouse, we are usually kasi nasa labas lang kami ng slaughterhouse. So, we're not violating any law like trespassing. So, nasa labas lang kami, nag-hold kami ng signs sa streets. Mm. So, it's perfectly legal kasi as long as you are peacefully gathering, hindi kayo nag-iingay, hindi kayo nanggugulo. Mm. Ginagawa lang naman namin, nagpapainom kami ng tubig kasi usually nauuhaw sila. So, hindi kailangan ng permit as long as Mm. peaceful lang kayo. Pero if uh, uh, you have good relationship with the slaughterhouse, Mm. mga workers doon, they will allow you naman to go inside and take pictures. Depende sa relationship mo sa kanila. So, I Mm. advise if you want to do this, always be respectful to the workers because they are also humans and also they don't, parang ako, experience ko sa pag-interview dun sa ah, mga matador, uh, Mm. uh, ginagawa lang naman nila yun kasi may nagbabayad, di ba? Mm. Nagbabayad para gawin nila yun. Then yun lang yung alam nilang hanap buhay. Kaya as much as possible, you advise to be kalmado lang, Mm. respectful. Tama. Yun, Mm. yes. Tama, That's tama 'yan. Perfect yung approach ninyo. Nakita ko nga yung mga picture mo, like pumapasok ka talaga dun sa mga sobrang grabeng mga patayan na iniiwan lang yung mga bangkay na after mga naaagnas na sa labas 'no. So, papaano mo mm. naha-handle yung ganong klase ng katayan? Ano yung motivation mo? Ano yung motivation ko? Mm. Paano mo siya Ah, mana-manage mo? kasi ako, I'm against talaga all form of all form of injustices. So, yun nga, injustice yung nangyayari sa mga animals and para sa akin kung wala akong gagawin, wala akong gagawin para kung hindi ko gagawin yon na i-expose yung mga gano'ng bagay, oo, natatakot ako o Mm. kinakabahan ako. Paano ko Mm. nama-manage? Kasi inisip ko na lang kung hindi ko yun gagawin, para na rin akong accomplice dun sa nangyayari. Kumbaga yung silence, parang silence is equals to violence din, 'di ba? Kung hindi mo Mm. expose yung mga gano'ng, cruelty or sinabi na nating injustices sa animals. So, you became an accomplice na parang you're equally guilty. That's why siguro Mm. nama-manage ko na lang din kasi yun yung mindset ko na I cannot just be silent. You cannot be silent. And you just have to be brave, to have the courage. At saka, isa na rin doon, yung mga kaibigan ko. Sabi ko nga,
sila Joffer, si Joyce, yung mga kasama ko. Sila din nagbibigay sa akin ng mm, energy kaya mm, minsan 'pag ano, kapag wala ka masyadong kasama do'n medyo malungkot kasi minsan hindi na mm, nila kayang pumunta sa mga slaughterhouses kasi nakaka-trauma nga. Pero mm, 'pag meron kang kasama mas madali siya kaysa yung mag-isa kayo. Kaya importante na you have a support system with your friends, yun, gano'n ko nama-manage yung stress or yung mm. difficulties. Sabi nga nila yung smell of death and terror lahat yung energy mararamdaman mo sa loob niya na Yes. ayan. So after mong bumisita may anxiety ka ba, trauma, any, ah, do you need some healing after parang gano'n? Yes. Usually, before, yun, 'pag malapit na yung event, siyempre anxiety na yun, 'di ba? Kasi Mm, vegan ka nga, ayaw mo ng makita yun, eh. Kaso, yun nga, yung there's some, there should be someone to do that. Kahit mm, ayaw mo, kailangan mo gawin yan kasi, 'di ba? And then after nung event din, we usually go to a place that we can talk about our feelings, we can be with each other, be there with each other. So, kumakain kami sa vegan resto or nagkakape kami. Gano'n yun. Hindi kasi hmm, puwedeng after ng vigil umalis na kayo or wag na kayo mag-usap. mm, Magandang practice din na mag-usap kayo about the vigil, what happened, ano yung naramdaman ng bawat isa para masuportahan din natin yung isa't isa na kasi nga, hmm, sabi mo nga 'di ba yung yung slaughterhouses kasi nandiyan na lahat ng suffering, mararamdaman mo 'yun, eh, kasi ano, eh, mm, ah, maririnig mo yung mga sigaw nila, maririnig mo yung mga iyak nila, yung kasi, ah, face to face with death ka na, eh. So 'yun yung way namin para ma-ease yung nararamdaman naming lungkot, anger, yung mm, after ng vigils magkakain kami na we'll go to a vegan restaurant, talk about our feelings, et cetera. Napaka-systematic and tamang-tama yung process 'no? Kasi siyempre importante nga yang ganyan, yung maramdaman niyo na you're a team working at the same, mission na matapos na 'to kasi nga ang hirap yung para bang like ako may anak ako minsan sasabihin nung anak ko na, "Ma, I think, we're not gonna make these people vegan and I don't know if that's even gonna happen." Yung para bang nawawalan na sila ng pag-asa kasi nga hindi siya na-expose sa mga vegan yung mga anak ko. Dito sa neighborhood sila lang yung vegan, mga kalaro niya kumakain ng Oh, ano, eh. So vegan importante lahat ng anak talaga mo, oo, born vegan sila. nice. So importante yung sinasabi mo nga na kailangan may kasama talaga na kahit na Yes, ilan kayo, kahit onti lang tayo united ba, connected para hindi mm, maramdaman yung para mag-grow pa lalo 'no? Kasi ang onti ng mga vegan sa'tin lalo na yung mga animal rights activists 'no, pili-pili lang, yes, mm. mm. 'Yun nga, And pero tama rin mostly yung sinabi mo na kahit kaunti lang tayo, kailangan pa rin natin gawin kasi kung maghihintay tayo na dumami pa tayo walang mangyayari. oo, So, walang mangyayari. kahit kaunti tayo, mag-start tayo, kahit kung ano lang yung kaya nating gawin, basta mag-start tayo, we should continue. We cannot wait, for the right sabi nga nung parang naalala ko na quote, Mm. what's the better ano tawag dito? The best time is now. Yun yung Yeah, mm. best time to start is now. We Oo, should not wait, oo, kung for ano yung everybody kaya. to join. Oo, yes, that's it. Mm. Tsaka ito pa, like yung nagkakaroon kasi ng iba na para bang ang sinasabi nila, yung nagiging debate like, ano ba yung best activism? Pero according to my research from some vegan activist experts, there's no such thing as best form of activism. Oo, ano, Kung ano na yung passion mo, gawin mo na yan kung ano ka, like artista ka, celebrity, Joaquin Phoenix, he still find ways being an celebrity to speak up
as a vegan activist. So, hindi talaga Mm. siya competition, eh, it's more of like kung kaya mo siyang i-align sa buhay mo na mismo, maganda 'yan. Hindi na dapat magkaroon ng competition approach or Oo. nagka-clash-clash na, "Sino ba yung mas magaling na ano?" Ganyan, parang Mm. parang mali yun, Oo, eh. kung ano yung strength mo, focus ka lang dun. Mm, Basta wag ka lang ang lagi lang natin isipin na goal natin is animal liberation, not animal welfare. Kasi iba yun, eh, iba yung animal welfare. Yung animal liberation, it aims to free all the animals. Compare mm, sa animal welfare is bigger cages, uh, mm, mm. yung free range, Oo, pero it exactly. does not address the main problem is no, animal oppression. Mm. Gusto nga kitang tanungin sa view mo diyan, animal liberation versus animal welfare. Naniniwala ka ba na yung animal welfare approach na slow process na ano mo alam mo yun, ipa-adjust daw muna yung mga masses sa bigger cages bago mag-animal liberation. Do you agree that that is an effective approach? No, it's not. It's not because we must always look from the animal perspective, not from Mm, the oppressor of perspective, 'di ba? 'Wag natin titignan yung side ng nag-o-oppress. Palagi natin titignan yung side ng na-o-oppress. So if we look ah, kung yun yung susundin nating prinsipyo na na animal welfare, para sa paningin natin, siguro ano lang yun, eh, parang dahilan lang yun or excuse lang yun ng mga oppressor para, they will feel good for their atrocities. Pero from the animal's perspective, they will at the end of the day, kahit malaki pa yung cage, kahit naka-free range pa sila, kahit, humane, pero hindi naman talaga humane. There's no humane way to kill animals or any being. Yun, mm, kung yung susundin natin from the animal's perspective, they will, at the end of the day, they will still die. So, exactly. useless. The animal welfare is useless. It only holds us back because, diba, kung imbis na magiging vegan na and magiging animal rights activist, parang magiging maho-hold back pa sila kasi, sabihin nila less suffering, gano'n. So yun yung stance ko. It's always about animal liberation and never I animal agree. welfare. Same view as well kasi nagkaroon na ng ano, eh, twisted, view sa animal rights movement dahil nga sa animal welfareist. And one of that influencer is Peter Singer, who's the author of the Animal Liberation book. Ang irony there is he is the writer of animal liberation, but he himself is an animal welfareist, and he is also pro eating eggs because he eats eggs, so hindi siya vegan, 'di ba? Hmm, Ayun yung gulo. isang magulo. Kaya yung ibang mga animal rights akala nila na it's enough to be a welfareist. So magkaiba talaga yung animal liberation to animal welfare 'no? Hmm, Yes, kakaiba talaga siya. Sino like yun si I think Peter Peter Singer Peter, siya ang ano siya yung author may ng ano ng Siya ang author ng libro ng Animal Liberation. I think nagre-research ako here in the Philippines, medyo meron na rin gano'ng movement here. If I'm not wrong, ang na-research ko animal empathy, na movement is yes, a big movement but they're animal welfareist. As of my research, sa mga ano nila, links, and they're promoting yes, more about the book Animal Liberation ni Peter Singer. Dun sila nagbe-base. Kaya medyo magulo yung part na yon na parang akala ng tao na it's enough na yung mga hayop mabigyan lang ng malaking kulungan and hmm, gumala-gala sa damuhan 'no? Parang oo. mm. Kasi at the end of the day, saan sila pupunta? Pupunta pa rin sila sa truck, pupunta sila sa katayan, papatayin sila dun, gano'n pa rin. So, what's the sense of Mm. that?
kung mamamatay din naman sila sa huli. So, ayun na nga, we should look from the perspective of the animals, not from the perspective of the oppressor. Yun. Exactly, mm. Minsan, nag-iisip din ako niyan, nakakatulong ba ang animal welfare? Kung oobserbahan ko naman when it comes to animal companions, mga aso, pusa, sobrang laki ng, tulong ng mga welfareist dito sa atin sa Philippines. Like for example, PAWS, ano ba 'to, PAWS and then yung mga nagsimula ng mga animal welfare to animal companions like dog and cat. Ang laki ng tulong Mm, din nila, contribution sa animal rights sa Philippines kasi sila yung nagsimula na mabigyan ng more rights yung mga animal companion, 'no. Pero siguro nakakatulong din siya pero hindi siya yung end goal, 'no. Ang end goal yes. natin animal liberation talaga, mm. Oo, usually naman kasi yung mga organizations na for cats and companion animals, cats, dogs, okey naman malaki naman yung tulong nila kasi malaking problema din sa Pilipinas yung ano, yung pagha-handle, pag-aalaga natin sa mga stray cats and dogs, yung iba napupunta sa pounds, pinapatay sila Mm, dun tapos, ah, yung iba kinakain pa nga, eh, 'di ba? oo, So ginagawa so po yun yun. malaking tulong talaga sa animals din yun. Pero sa ibang animals, yung mga pigs, cows, chicken, fish, dapat talaga i-ano i-adapt na nila yung vegan diet, yung animal welfare. So, 'di ba Mm, tinutulungan mo yung ibang hayop, pero 'di ba, mm, kinakain mo yung ibang hayop, which is kinda mm. doesn't Pati mga align. veterinary 'no, parang gumagamot ka ng hayop and kinakain mo rin. Oo nga, eh. May kilala ka bang vegan na vet, here in the Philippines? Vegan na pet, wala, eh, wala 'Di ba wala akong parang wala, eh. kakilala, wala. Wala akong Sana nakikilala meron. parang I think disconnected lang siguro talaga kailangan lang natin more campaign yung veganism, animal rights, baka dumami rin yung informed and na-inspire natin ang mga kababayan natin. So, Oo naman. ano ano pa yung nakikita mong perspective, paano natin mapo-progress yung veganism and animal rights here in the Philippines? Hmm, yun, sabi ko nga, we we all have to start somewhere, whether, online, you can do online campaigns, you can write petitions, you can share, uh, animal rights, documentaries, you can do street activism, you can do it on your own, you can join animal rights groups, Mm, uh, you can start your own vigil. You mm, just ask me, or you can go to the website, Animal Safe mm, Movement website. So, maraming ways para makatulong sa animal liberation. So, don't limit yourself, yun. Uh, or you can just join us, our team. You can make your own team. Ano pa ba? Ah, yun, katulad ko, nag-start lang akong sumali sa mga outreach. I'm not saying that's the only way. We have, yun nga, we have our own strengths, we have our own weaknesses. So, kung san mo tingin, ah, saan ka komportable, naggo-grow naman yun, eh, maggo-grow ka naman as animal rights activist or as a vegan. Galing kang magawa mm, ng digital creator ka, you can incorporate, ah, animal mm, rights sa content mo. Ano pa ba, kung mm, artist ka, pwede kang gumawa ng mga artworks, kung composer ka, pwede kang gumawa ng mga songs about animals, kung magaling ka magluto, mm, cooking lessons, yun, just start somewhere siguro. Yun lang yung mm.
masasabi ko sa If let's say gustong mag-start ng, animal save movement, let's say Davao or Cebu, puwede ka ba nilang kontakin, to seek some guidance kung paano mag-start? yes, just Mm. contact me on my personal Facebook page, Edison U, or page Metro Manila Annual Save. We have Facebook or Instagram, or you can go to the website directly of Animal Save Movement kasi nandun lahat ng kailangan nating information, how to start a chapter in your area, kahit nasaan ka mang part ng Pilipinas Mm. or saan kang part ng mundo. Kasi ang goal natin is to have a chapter in every city. Kasi alam naman natin lahat ng city merong slaughterhouses. So, lahat ng Mm. slaughterhouses ay tinatago sa atin. So, yun yung ano natin, yung aim natin is to shed light into these dark Mm. places. So, just contact me or go to the website. You just fill up a form and you will receive an email. Usually, email naman yung save movement sa'yo kung ano yung mga requirements, kung paano yung steps to start, and they will help you. Uh, Yun, active naman sila eh. Ako din, just message me if you want to start. Mm. So guys, mga taga Cebu, Davao, or kung nasaan man kayo, kung gusto niyo mag-start ng animal save movement sa lugar niyo, just contact Edison U. I wish I can, pero ngayon sobrang dami kong ginagawa, juggle. Pero sana dito sa Davao may mag-start. Kung merong magle-lead na organizer here, susupport ako. Pero yung kung ako yung mismong leader or magsa-start, parang hindi ko kayang Oo i-juggle. nga pala, nasa Mm. Davao ka nga pala ngayon, no? Sa Davao. Pero diyan ako galing Hmm, sa Manila 3 years ago. Mm. oo, oo. Kasi si Joffer, nagyaya palagi sa akin pumunta ng Davao. Sabi ko, layo naman. Siguro pag may Hmm. budget. Puwede naman kung ano, kung gusto niya Barko. mag-start sa Davao, tutulungan namin kayo, punta kami diyan, samahan namin O kayo. sige, sige, 'pag pumunta kayo dito, ayan sige, siyempre may magle-lead. Ayan ang importante, may magle-lead. And then Oo, madali na lang siyempre ako, kaya ko ng i-adjust yung schedule ko sa ganyan. Importante lang talaga yung mag-o-organize and lead na hindi ko siya magawa kasi mm, focus ko vegan FB. mm. So, yun na lang. Ang ano lang naman diyan, ang first ano, yun nga mag-contact muna tayo sa ano, sa global, global team para ma malaman nila na mag-start kayo ng bagong chapter. Then, second, kung anong araw kayo pupunta, kung anong oras dumadating yung mga trucks. Yun lang yung kailangan nating malaman kasi puwedeng araw na yun walang dadating, yung oras na yun walang dadating na truck. So, Mm. parang kailangan alam natin kung anong oras sila, dadating yung mga trucks para nandun tayo mabigyan natin ng inumin yung mga animals na kailangan Mm. ng inumin, yun lang. So, if you want, we could arrange naman that na puwede kami mag-visit diyan sa Davao. Yeah, buti naman. Salamat. Mm. So, punta tayo sa Facebook page niyo and then pag-usapan natin yung mga recent na activity ng Metro Manila Animal Save, okey? So, dito tayo, ang pinaka-recent niyo na malaking activism is yung talagang, you really went into the Manila Zoo and then for a justice for Mali, the elephant, 'no? So, ano ang nangyari dito sa siyempre ayaw na natin magkaroon ng another Mali na and then Yes, dalawa yung elefante, 'no? yes. Oo, Mm. yung recently nga, Mali died after being imprisoned in Manila Zoo, yun. So, actually ang initiative na 'to is from Joker, si Joker talaga. So, nag-collaborate lang kami, sabi niya, "We should do a vigil for Mali." So, yun, before ito yung ano pa, yung nagpunta muna kami sa Manila Zoo, nag-vigil kami Mm. dun to, protest the death, the tragic and
untimely death of Mali, the world's saddest elephant. So Mali, she is a lone elephant. So baby pa lang siya from Sri Lanka. Gift siya ng Sri Lanka sa Manila Zoo para exploit, para pagkakitaan, para maging attraction sa Manila Zoo. So, yun. So, we protested that kasi not only na in-imprison siya, parang na-neglect pa siya. Then, there was a campaign by PETA na ilipat si Mali sa sanctuary, which is hindi inoppose siya ng government ng Manila. So, yun, nagpunta kami doon para i-protest yun at para ipagluksa din si Mali. So, yan. Makita nyo naman madaming pulis. So, yan naman, kinakabahan na naman ako niyan. Kasi sobrang daming pulis. Ang dami talaga, I guess, 50 plus or maybe 100. So, we choose to push pa rin yung vigil kahit na natatakot kami sa sobrang naka full combat gear yung mga police pero we have to do it. So, yan. Then, after nyan, we went to the Sri Lankan embassy. Yung mga pictures kanina na pinakita mo. Yun naman is to send a message to the Sri Lankan government na yung mga tao na hindi na sila sumusupport, majority of the people na aware na sila na zoos are not a place of education, it's a place of oppression and injustice. So, yun, sinabi lang namin sa embassy ng Sri Lanka na please stop sending another elephant to be imprisoned in Manila Zoo. Yun. So, ngayon, after that, we had collaboration with Gulay na. Gulay na ba yun? Workshop kami. So, yung mga kids, nag-drawing sila, nag-paint sila to honor Mali. O nga pala, may petition. Promote ko lang yung petition na ginawa ni Ann. Kalimutan ko yung ano niya, yung apelido niya. Basta may petition to stop another elephant. Oo, nakita ko yan siya sa IG. If gustong mag-sign ng petition, naka-link ba sa bio nyo yan sa IG nyo? Yes. Okay. Nandoon. Okay. So, to invite them. Paki-sign na lang po. Okay. So, sa mga susuporta, please sign sa bio link ng Instagram ng Metro Manila Animal Save. Andoon yung petition para ma-stop na natin tong another victim ng Manila Zoo. Tama. Sa inyo lang, saglit lang naman yun. Isang minuto lang, then share nyo din sa social media nyo. Yun yung mga recent action namin. Then, you can write the letter also, then send it to the Sri Lankan embassy if you want, para mas malakas yung message natin. Kasi pwede kayo mag-send ng letter, tapos nare-receive ng embassy yun. Tapos ipaparating ng ambassador ng Sri Lankan government dito sa Pilipinas, dun mismo sa Prime Minister, para mas maraming letters, mas malaking impact na rin. So, you can sign the petition, you can write a letter to the embassy of Sri Lanka. Dito sa mga padala nyo lang po. Or you can send an email also. Search nyo lang sa Google kung ano yung email ng Sri Lankan embassy. I guess available naman yan. Meron bang respond itong government ng Manila? Alam naman nilang may mga activist gaya natin na ayaw magkaroon ng another Mali. Pinupush pa rin ba nila? I guess so. Alam nila kasi sila yung nagpadala ng mga pulis doon. So,
I guess the message went through naman kasi kung di nila na ano yung event, wala sigurong sila ipapadala na ano, na Oo. authorities dun. So, at the side of the government, City Government of Manila, I think they want to ano, pabor sila sa pagbibigay ng Sri Lanka o pag-accept ng another elephant. So, pero from the side of the Sri Lankan embassy naman, as of now, wala naman. Nung pagpunta namin dun, kinausap namin yung ambassador talaga na pinaparating naman niya yung mensahe. Mm. Una-una ng PETA, may mga iba ding sumulat, pero for the news na kung meron bang ipapadala na new elephant, wala silang idea pa or Hmm. puwedeng wala or puwedeng hindi pa nasasabi sa kanila. But like what I said, we shouldn't wait for that to happen before we react. So, huwag tayo maging passive. So, tayo maging reactive. So, kaya ginagawa namin yun. Yung ginawa namin vigil, ginawa namin para to avoid yung petitions, to Mm. avoid even wala silang plano or may plano sila, at least meron na tayong actions. Tama. And I think importante yung empowerment way, like malaman ng government natin na it's very outdated, barbaric to still support the zoo. Yes. Kasi ang dami sa ibang bansa, usually first world country, natanggal na nila unti-unti yan, eh, parang, like Hmm, yung circus na ban na in most, European country, holograms na lang yung and, hindi na sila nagka-captive ng mga animals. So, para ba ma-empower natin yung government natin na 'wag na tayong maging outdated 'no, kailangan maging modern people na tayo, na hindi na tayo sumusuporta sa ganitong klaseng animal abuse and imprisonment 'no? yes, tama Mm. ka dun. In-prison talaga sila kasi it's not the natural habitat for them, 'di ba? Hindi naman yun yung home nila, dapat nasa forest sila, malawak yung pinaglalakad. Kasama nila yung kind nila, kauri nila. Mm. So, yung mga zoos naman talaga, they are built to exploit animals, eh, 'di Tama. ba? Meron tayong comment from Ismelina Aguirre. Sabi niya, "Thank you for the initiative sa Sri Lanka Embassy. Sana 'wag na sila magbigay sa Manila Zoo ng elephant. Talagang ipag-pray ko na hindi na umulit sa ibang hayop ang dinanas ni Mali." And sabi niya another comment, "Alam nila ang sentiments ng mga tao, kaya ganyan sila ka-intense magbantay." I think she's referring sa mga pulis na nakapaligid 'no. Wala ba kayong naging Yeah. problema sa mga pulis? Hinaras ba nila kayo or some problem? Hmm, medyo kasi kung makikita mo diyan sa mga pictures, we are supposed to hold a small eulogy. Kasi 'di ba Mm. usually 'pag may namatay, you honor them, you have speech. So, ang ginawa ng mga pulis, hindi kami pinabayaan na makapagsalita. So, tinakpan nila kami, binarricade nila kami. Nasa harap kami ng Manila Zoo. Then, ginawa nila, nag-gather sila sa harapan namin para ma-cover yung message namin. So, I guess you can say that's harassment, 'di ba? Oo. Kumbaga, Mm. yung Manila City Government, they profit, pinagkakitaan nila si Mali ng sobrang tagal, tapos yung gusto lang Mm. namin is to honor her, to pay respect, to grieve para 'di ba, Mm. kasi yun na yung last time na na mase-send yung pakikiramay namin sa pero yung mga pulis, imbes na pagbigyan kami, hindi naman kami nanggugulo. Again, peaceful peaceful kami nandun, hindi kami nang-aaway or anything.
So, Mm. they still chose to block our message, to kick us out, 'di ba? Mm. So, Nakakalungkot 'no, tinatrato nila ang mga hayop na mga gamit lamang para pagkakitaan. Masyadong disconnected ba yung mga yes, and parang tayo pa yung kriminal, tayo pa yung mm, parang tayo na nga yung tumutulong, tayo pa yung masama. Kumbaga yung mga tunay na kriminal na mm, nakakalaya, pero yung mga animals na inosente nakakulong sila, 'di ba? Alam naman mismo. natin yung corruption Mm, ng medyo pupunta ako sa ano, sa corruption sa Pilipinas, 'di ba? Yung mga corrupt oo. nakakalaya, pero yung mga animals nakakulong, which is inosente sila. So, Hmm, why would you support that kind of institution na nag-i-imprison sa innocent animals na they want to live freely just like us. So, we should stop supporting, boycott all zoos. Kasi hindi lang zoos, yung mga water parks, marami pang zoos dito sa Pilipinas eh. Pero yung Manila is yung pinaka well known. So let's stop supporting that. I recommend to support animal sanctuaries instead. exactly, mm. Kailangan natin magkampanya talaga and matanggal yung brainwashing kasi I think ang malaking problema sa'tin ignorance talaga, eh. Napaka-less educated ng mga tao dito sa'tin about animal rights and alam mo yun, para kang kausap mo pader hindi makakonekta ba. Yes, ano eh, deeply ingrained siya kasi di we cannot blame the people, ano, every individual. We should blame also the ano, government kasi wala naman campaigns ng government to ano, 'di ba, to support animal rights. So, the government, media, 'di ba, ah, Mm, actually yung mga independent media naman nagko-cover na din sila oo. ng animal rights ano, pero minsan kung individual ka, lumaki ka sa family na walang wala silang education about animal rights. Minsan Mm, yun talaga, eh, na talaga kinalaki mo. Pero it shouldn't be, tawag dito, dahilan or, it doesn't justify the injustices we do to animals. Kahit pa siya culture, kasanayan, ah, mismo. mm. So dapat we educate ourselves, uh, try to erase or to, ah, yun para hindi na tayo ma-brainwash. Yung education Mismo. naman, education yung pinakaimportante. Meron naman tayong ano, 'di ba, mga phones, Android phones, Google, sobrang accessible na siya. Hindi na rin siya ano, eh, hindi na rin siya reason Mm, para hindi maging vegan or mag-support pa sa mga zoos kasi yung information nandiyan na sa harapan natin. So, we cannot mm. blame our family, 'di ba? So, yun. Oo, tama. And talking about education, since obvious naman na napaka-active niyo campaign and yung mga this kind of, event and public, outreach na ginagawa niyo 'no, para maka-connect yung mga tao and be educated. Let's update, our audience kung ano yung mga upcoming na puwede silang sumali, how they can volunteer. Ano pa ba 'yan, mga plant-based PT, kailan ang next vigil? Please discuss more details. Okay. So, for now, we do vigils once a month. We go to slaughterhouse, we bear witness to the suffering of animals. We try to help. Uh, Yun, you can join us. You can
Usually naman, punta lang kayo sa Metro Manila Animal Save na page sa Facebook or sa Instagram. Updated naman yun na nagpo-post kami a week before or a month before nung event. So, you will have time to adjust. So you can join us. Mm. We'll post the date, the time, yun. And then, we also do once a month, Save Square, we try to. It's like, it's an outreach kind of activism para siyang Cube of Truth. We hold TV screens, we hold or laptops, we play slaughterhouse videos, we show them to the public, try Mm. to speak with the public, try to educate them what is veganism, what you can do to help, how to be vegan. And also, we do plant-based treaty campaign, city campaign. So Mm. we got plant-based treaty naman, ang aim naman nito is to combat climate change uh, by by putting plant-based food systems at the forefront of combating climate change. So we know some of us know, or maybe you don't know that the leading cause of of climate crisis is climate change is animal agriculture. So Mm. ang solusyon doon is yung plant-based treaty. Uh, we seek endorsement from individuals like yan. Yan, yung mga students, ni-educate natin sila kung paano natin matutulungan yung animals and yung planet by endorsing the plant-based treaty. So, ang goal natin dyan is mag-sign yung every individual sa Mm. plant-based treaty, every institution, every cities, yon every country hanggang i-sign din siya ng national government. Like, Mm. kung aware kayo dun sa Paris Agreement, ano ko na lang din i-explain ko na rin yung plant-based treaty kasi marami pang hindi nakakaalam. So, Mm. importante siyang i-sign natin as individual uh, to stop animal agriculture, to stop climate change. Kasi yung plant-based treaty, ang three main goals niya is yung una-una relinquish, tatlong R yan eh. First, relinquish. So, relinquish means we will urge the government to stop building new slaughterhouses, to stop building new farms. Mm. Uh, the second one is redirect. Yung redirect naman, uh, we will urge the government to redirect the taxes from animal agriculture to plant-based food system. So, ibig sabihin, yung government, kasi alam naman natin, yung mga taxes natin na pupunta sa, ano, di ba, sa animal agriculture. Kaya nga, nagtataka tayo minsan ba't ang mura ng karne kaysa sa gulay kasi yung mga tax natin, ginagamit siya as subsidy ng, ng mga farms, ng mga, Mm. yun. Kaya, importante na ma-recognize ng government na una relinquish na wag na magtayo ng mga slaughterhouses, ng mga animal farms kasi nakakasira sa environment at saka nakakasama sa mga animals. Redirect naman yung mga taxes. Kailangan natin papuntahin yung mga taxes from animal agriculture to plant-based food system. So, magkaroon ng mga campaigns yung local government na i-promote yung veganism. Like sa schools, kailangan nila Mm. mag-add ng mga vegan options sa menus ng schools, sa mga Mm. prisons, sa mga institutions, yun, sa mga Mm. city halls. So, kasi hindi natin mas mabilis kung uh, everybody or our government will also help us, di ba? Kasi Mm. ang point natin dito, by 2030
alam naman natin or by 2040 mare-reach na natin yung tipping point na yung, medyo pupunta tayo sa ano, sa climate, impact ng animal agriculture. Hmm, By the year 2030 to 2040 nagiging irreversible na ah, yung climate change. So we have to act as soon as possible, uh, to reverse it. How do we reverse it? By going vegan. Kasi nga, yun nga, medyo kapag in-explain ko yung animal agriculture, nagpo-produce siya ng greenhouse gas na nagko-cause mm, ng climate change. So, yun. That's what we are currently doing sa plant-based treaty. We are seeking hmm, individual endorsements, organizations, endorsement, celebrity endorsement, uh, city endorsement, yun. So, recently si Nadine Lustre, nag-ano siya, mm. nag-endorse siya ng Plant-Based Treaty, Manila Vegans. Kung pansin niyo yung Veg Fest, yung Oo, logo ng Veg Fest, merong Plant-Based Treaty, yun. So, mm, same lang as Animal Save, mga vigils, pwede nyo rin akong i-approach kung gusto nyo mag-start ng sarili nyong campaign for Plant-Based Treaty. Message me sa Metro Manila Animal Save Instagram, Facebook. And also, you can go to plantbasedtreaty.org. You can contact the global chapter. So, if you need support, we can support you. If you need funds for the materials, kasi kailangan natin yung mga ano, yung mga materials, 'di ba? So, yun, mm, meron naman silang sinesend na funds. So, hmm. uh, yun, next week, magvi-vigil kami. I hope you could join us. So, everybody is welcome. Vegans, non-vegans, kung meron kayong non-vegan na kakilala na gustong sumama sa vigil, pwedeng-pwede naman. Oo. Tapos, yan, that's all I guess. Nag-update naman sa page. Doon na lang kayo kumuha ng updates. Okey, mm. So, yeah, kung gusto nila sumali, kahit sinong gustong sumali, magkaroon ng involvement sa community ng mga vegans, especially there in Manila 'no. Kontakin niyo lang si Edison Yu or yung page nila, ayan mismo, Metro Manila Animal Save. And about the plant-based treaty, hopefully 'no, kasi mostly ng first world country, they're really acknowledging this fact na meron tayong climate crisis. I'm not sure kung tapos na ba ang government respond natin here in the Philippines. How are they responding with this, plant-based treaty? Sa ngayon hindi pa kami nakakapag-reach out sa local city government, but we are planning Mm, to, email them. Mag-email lang, oo, madali lang naman, eh, mag-email lang kayo or mag-email via email puwede niyo silang kontakin, kunin niyo lang yung email address ng mga ah, local mga councilors or mayors. So ngayon, as of now, organizations, individuals, restaurants, yung mga vegan restaurants, puwede rin sila maging involved sa campaign ng plant-based treaty. If they want, they can, ah, have like yung mga QR codes, alam mo yung mga mm, QR codes ngayon, i-scan mo lang siya tapos mapupunta ka na dun sa website ng Plant-Based Treaty and you can endorse on the spot. So puwede kami reach out sa mga restaurants or puwede kang mag-reach out sa'min kung you want to be involved in the campaign of the plant-based treaty. Puwede kami maglagay ng mga QR codes sa restaurants niyo and mga calling cards. Ah, mm, Puwede kami mag-give ng mga talks sa mm, ano niyo, sa ano niyo, sa mga restaurants, mm. vegan restaurants or sa schools, puwede rin niyo rin kaming invite doon, yun. Yeah, I think importante yan talaga schools and government, offices, kasi sila yung sabi nga nila yung government yung mover and shaker ng system natin Oo, dito.
Oo. Sana sila talaga yung Mm. mag-implement, magsimula sa kanila 'to, yung, climate Mm. emergency na kailangan nilang i-plant-based talaga yung system 'no. Oo, I guess malaking role talaga yung government kasi sila yung may Mm. control dun sa ano, eh, sila yung may Mm. pondo, sila yung makakapag-mandate talaga na halimbawa sa schools na kailangan merong 50% ng menu niyo merong vegan option, 'di ba? Mm. Hanggang sa maging 100% na kasi sa Mm. schools nagsisimula yung pag-indoctrinate sa'tin ng speciesism. So, Mm. kung ituturo pa natin sa bata na okey lang kumain ng animals, yun matututunan nila hanggang sa Hmm. mahirap na silang i-convert as vegans. Pero kung mag-start tayo ng i-educate natin yung schools, mga bata, open sila sa animal liberation at a young age. 'Di ba sabi mo nga yung kids mo is all vegan, 'di ba? Oo. So, they are the future sabi nga ni ano yun, sabi si Jose Rizal ba nagsabi nun? Oo. Oh, 'di ba? Yun na nga, nangangarap sila na magkaroon ng maraming vegan. Hmm, yun. So, yun. So, mahalaga yan yung vigils, yung street outreach, and we also need to reach the institutional level, the local governments, they have to be involved. Everybody should be involved in the plant-based treaty because 'pag wala na tayong 'pag nasira yung environment natin, maapektuhan unang-una animals, then tayo, then Mm. yung future generation. So, wala ng reason para hindi tayo mag-join doon sa cause Mm. sa campaigns. Exactly. Mm. Sobrang saludo ko tsaka laki ng respeto ko sa inyo kasi to have that, kind of courage 'no, yung tapang and lakas ng loob to take lead to some kind of movement 'no. Oo, Ah, yun nga. mm. At hindi kayo nababaliw pa I mean hindi kayo nase-stress masyado kasi kaya niyo pa ring i-manage yung stress 'no, mm. And Ah, hmm, go. yun na nga, i-share natin na aside from these things na ginagawa niyo, I think we've already covered, everything important 'no, basta 'pag gusto lang nilang sumali and for them, to join the movement there in Manila, kontakin lang nila kayo and of course they can contact the page, mm. So anything Yes. else before we close this, interview? And of course I'm gonna close it, when we say goodbye, I'm gonna play the music, yung live music ng inyong banda, yung The Pure kasi maybe few people knows na hindi lang kayo that serious kind of leader. At the same time, you're also a rockstar or may banda ka rin. Tumugtog ng Oo, Veggies yung last ano, time, The Pure. oo, hindi lang kami, maraming vegan na banda. Sila Mm. sa hardcore, si Gibraltar, vegan yung vocalist nun, I guess, and other members. Si Tofu X Nori, vegan Mm. yun, dalawa couple sila na vegan musician. Ikaw, di ba? Ah, sino pa ba? Si Jofer, Ascend from Ruins, vegan vocalist siya. Si Mm. Chokokoy, ano, yung drummer Mm. nun si Odessa, which is vegan siya na magaling din siya magluto. Sino pa ba? Mm. Um, si Bird, yung banda ng pangalang banda Bird, yung drummer ng vegan. So, yun nga sabi ko kanina, there are other ways, 100 ways to spread the word, to campaign for the animals. We can use art, we can use music, yun. So, nag-start kami ng band. All of our songs about animals. Yun. Mm. So, any closing remarks 'no, before we close the interview and then we'll be closing it by playing, yung video niyo sa The Pure Facebook Okay. page, okey lang ba? So, closing remarks. Mm. First, I want to thank you, Angel,
Vegan for the Animals Philippines. Alam ko global din yung ano niya, 'di ba, group din. Kasi Mm. napapanood ko in-interview din nila yung founder ng global campaign, si Anita, Vegan for the Animals na main Yeah. Mm. global ano. So, thank you for inviting me and sana more power to your good luck and more power sa mga activities niyo and sa mga campaigns niyo. And ano pa ba? Sana ah, kung di pa kayo vegan, maging vegan na kayo. Hindi pa kayo vegan activist, maging vegan activist na kayo. And please visit plantbasedtreaty.org and sign up to endorse so we can have more plant-based option not only in the restaurants but also in the local levels like schools, prisons, hospitals. Kasi alam naman natin mga hospitals, di ba? Mga may Mm. sakit na nga sila pero pinapakain pa rin sila ng meat. So yun lang, join us and good luck sa inyo. Ingat and take it easy. Thank you. Okay. Maraming salamat, Edison, na Thank you. napaka-warm ng iyong last remark. And sana ma-invite namin kayo more there also in Manila Vegans, para mas ma-inspire tayo na makapag-engganyo tayo ng mga tao na mas makapag-vegan, save more animals, and join more your movement. Especially ah, yung vigil niyo ngayon, it's very important na dumami yung sumali para malaman ng tao na, oh, magha-holiday na, holiday season and dapat 'tong mga hayop na 'to Oh, hindi itratong lechon and, bacon. Kailangan silang itratong bilang tao rin and makakonekta sila sa damdamin ng mga hayop 'no? Mm. yes. Okey, sige, bye-bye, season's greeting 'no? Bye-bye. Advance Merry Bye. Christmas. Ipe-play ko yung music ha, pang-closing Okay. natin yung sa Dakila. Yes. Bye! Go vegan everyone! She burns and cries all through the night. We're all living in genocide. Round the holy goes, happy on hills, everything in your conscience. In the city, but God is dead and hell is empty. Passing by, she's not her own life. Want to live in paradise. She burns and cries all through the night. We all living like paradise. From the holy hills, happy holy hills, carry it in your conscience, in the city, but God is dead, hell is empty.
Lonely, lonely you. That's the only lonely you. Everything, every mountain, every city. There's no picture. But God is there, and heaven can take it away. Heaven can take it away. Heaven can take it away.